dear beloved, Boss Mike, Cervera. Pakinggan natin to. Bigyan natin ng reaksyon. Pasok! Na sa kanyang pinalitan Ito naman, si Tito Soto, mukhang sinapol si Chis Escudero. Dahil kung nung ano daw, nung araw na panahon ni Chis Escudero na siya ay, ano ba tawag dito, Senate President, mukhang hindi ginamit yung salitang portweed. Alam mo yun? Apo. Ngayon, ang patama o panapol naman ni Tito Soto, siya naman ay gagamitin niya yung portweed ngayon. Pakinggan natin. tila may patama sa kanyang pinalitan sa pwesto si Senate President Tito Soto kaugnay sa posibleng pag-akyat ng isang impeachment case sa Senado sa Pebrero. Tiniyak ni Soto na aaksyonan niya ang kaso forthwith. Matatandang noong nakaraang taon sa ilalim ni dating SP Chis Escudero. Inabot ng ilang buwan bago isa lang sa plenaryo ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. So, nanganganib ngayon si Sara dyan. Sa palagay ko, kasi iba naman ang sitwasyon noong nakaraan Mm. dahil una, kinwestiyon yung impeachment complaint sa Korte Suprema, kaya nagkakaroon ng legal reasoning na intayin mo na, kesyo ganito. Kaya lang ni-resolve na ng Korte Suprema yan eh. So ang tangi na lamang mangyayari dyan ay sakaling hindi baguhin ng Korte Suprema yung sinasabi niyang magiging proseso bago isampa ang impeachment mula sa House papunta sa Senate, ay oobserbahan lang yun kung saan kailangan bigyan ng kopya kung sino man yung ini-impeach, Vice Presidente, Presidente at sasagutin. At kung ano man ang sagot niya, nung nabanggit ko nung isang araw, ito po ay numbers game. So rightly or wrongly, pagka nagdesisyon ang mayorya, either 1/3 or majority ng members ng House na isulong ang impeachment complaint sa Senado, wala nang makakapigil dito. Yun. At pagdating naman po sa Senate, kung may commitment at wala namang dahilan para din i-dribble ito, talaga namang matutuloy at matutuloy na yan. So, ang punto kasi, attorney dito, ng ni Tito Soto at yung mga manonood, kung etong si Chis Escudero nga, ay dinribble niya. Ibig sabihin, pinatagal ng pinatagal, imbis na inumpisan agad yung proseso ng impeachment trial o yung paglilitis kay Sara Duterte, mukhang mukhang pinagliban-liban niya, parang pinending-pending niya. Ngayon, eto na ngayon ang banat naman ni Tito Soto. Ang parang gusto niya sabihin sa taong bayan, ay iba ako kay Chis Escudero. Si Chis Escudero mukhang kulang na lang sabihin ganun Mukhang merong interest kay Sara, parang ganon. Kaya ganon na nangyari, pero ako wala akong interest kahit kanino. Kaya kapag kayan ay dumating na ang Pebrero at naumpisan na yan, agad-agad kong tutugunan at maumpisan ang paglilitis kay Sara. Parang ganon. Dahil gaya nga ng sinabi ko, beyond Tito Soto, yan ay isang constitutional mandate. Ibig sabihin, utos ng saligang batas na dapat yan ay itinutuloy naman talaga. Yun. So, tingin ko yan, matutuloy at matutuloy. Ang magandang katanungan dyan, sakaling ito po ay matuloy, ito enough na ba yung 2 taon para matapos? O ano ba yung magiging outcome? Kasi posible rin nga na kung ituloy yan, mag-resign ang impeachable officer. At pag nag-resign, yung kanyang removal from public office at yung kanyang prohibition para tumakbo ulit, mawawala na. So madami pa rin pwede mangyari. So pwede rin hindi matuloy? Pwede rin hindi matuloy dahil pwede rin mag-resign ang inuusig ng isang impeachment case. So ibig sabihin ni attorney, mga kababayan, kung sakali pala na umabot ng sukdulan na hindi na alam kung saan pupunta si Sara o hindi niya na alam kung anong gagawin niya, pwede niyang option at pwede niyang gawin yung mag-resign na lang para makatakbo uli. Kung tingin niya hindi niya makuha ang numero, kasi again, ang impeachment proceedings po numbers game. Kung maaalala ninyo nga, ulitin ko,
yung impeachment ni Justice Corona, Mm. yung mga pumigil doon, Bongbong Marcos, Arroyo. Joker Arroyo, at saka si Senator Miriam, Miriam, na napaka-sound ng kanilang legal reason. Pero wala pa rin ang desisyon ng mayorya ay convict So natuloy pa rin yung conviction. So numbers game siya. No, ibig sabihin ng numbers game, paramihan ito ng mga senador na tingin ng magkabilang panig mas marami sila. Halimbawa, mas marami ang papabor na wag nang ituloy ang impeachment trial at mas marami ang gusto ituloy ang impeachment trial. Parang ganun yung nangyari nitong huli. No? Ngayon, siguro para sa alam ng ating mga masugid mong makikinig, ang impeachment proceedings po, pagdating sa matters in impeachment proceedings, yung sa trial, the Senate po is supreme. Ibig sabihin na hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema ang desisyon ng Senate Impeachment Court. Pero dahil po supreme yan, dahil yan po ay kanilang duty. Pero bakit attorney, yung motion ni Sara Duterte sa Korte Suprema na kuni-question yung legalidad ng kanyang impeachment complaint laban sa kanya ay nag-prosper. Kasi ang kanya pong challenge doon ay hindi naman yung wisdom ng pag-uusig sa kanya, kundi yung proseso. Simple process lang yung naging issue doon. Bakit? Sa isang administrative proceedings, may tinatawag tayong due process kung saan binibigyan ka ng pagkakataon na marinig. Ngayon doon sa kaso ni BP Sara, ang nangyari, hindi na siya binigyan ng kopya, diniretso na nagbotohan na So parang sabi ng Korte Suprema, doon sa rules ng House, dapat ba na iibahin mo kung may 1/3 na at versus sa kung wala pang 1/3 kung ang boto dapat ba majority, kasi pagka majority dapat ang boto usually pinipurnish yan, pinasasagot. Pero doon sa rules ng House, basta may 1/3 vote na hindi na daw kailangan, parang ganon. So sinabi ng Korte Suprema na yung inyong rules dinidiscriminate, nagbabiolate ng tinatawag nating equal protection clause. So maging Sara man o hindi man, dapat binibigyan ng equal na protection. Hindi lang na naging hindi lang para kay Sara. Hindi naman to Sara lang Ito ay sa lahat ng pwedeng ma-impeach in the future. So andyan din ng ombudsman kung sakaling hindi kasundo ang mga susunod na maupo. I-invoke din yan. So dahil nga sa mahabang panahon yung impeachment tila na weaponize. Ibig sabihin, pagkaaway ka, impeach kita. So, parang sabi ng Korte Suprema, tama na yan. Kailangan ayusin natin magkaroon ng prosesong maayos. Yun. Ayan maliwanag Abogado natin yung nagpapaliwanag dito, kaya alam nyo na. Ito may tanong maganda Alin? Kung sakali ba daw mag-resign si Sara, wala na ba daw pwede magkaso? Yan, ito magandang tanong. Kasi pag kayo naman nag-resign bilang Vice President o bilang isang impeachable officer, nag-resign ka, hindi ka na impeachable officer. At kung hindi ka na impeachable officer, kung pakasuhan ka ng isang criminal case, Pwede na. Kaya lang, sa haba ng proseso, hindi natin masasabi kung gaano ito magpo-prosper o hindi. Kasi ang criminal case, kung bakit ang isang impeachable officer ay tila it's a legal question kung dapat ba makasuhan. Kasi pag criminal case involving a public official, mayroong removal from office. Impeachable ka nga. Kung impeachable ka, only by impeachment ka pwede ma-remove. Yan. So hindi pwede indirectly through criminal prosecution. Iyon. Pwedeng sampahan ng kaso, pero yan mag-aantay pa na mawala siya sa pwesto. Para ang presidente, ganun din, Tila ganun. So tila it's ganun. a legal issue. So marami pa rin nga ang hindi nakakaalam na akala nila ang vice presidente ay hindi impeachable offense yung kanyang kaso. Ang presidente iba naman, meron tinatawag na immunity from suit. Absolutely, habang pangulo ka, hindi ka pwedeng kasuhan ng kahit na ano pa man dahil busy ka sa paglilid ng taong bayan. Hindi ka pwedeng kasuhan. Kung presidente. Kung vice president ka? Kung presidente, pwedeng ang makasuhan kahit criminal case. Pero whether magpo-prosper o hindi, yun yung issue. Kasi pag nag-prosper yan at tinanggal mo dahil yun ang consequence ng isang criminal case, di parang tinanggal mo siya na hindi mo pwedeng gawin indirectly. Kasi pwede lamang siyang matanggal sa
pamamagitan ng impeachment. Yun. May nagtatanong kung pwede daw akong kunin abogado. Syempre. Ano po tayo, meron po akong page, yung Ayan The Pinoy Street Lawyer. Yan. Yan po, doon po ako nagpapaliwanag ng mga komplikadong batas. Aha. At paminsan-minsan nasasagot ko naman po, lalo na yung mga marginalized kung humingi ng tulong. At sa mga hindi nakakalam, papakilala ko na, ito ho ay premyadong abogado. Ibig sabihin ng premyadong abogado, binibigyan ng mga parangal. Ano? Yan, kung meron man kayong kilalang abogado na binibigyan ng parangal, kasama ho si Attorney DJ doon. Kaya kung gusto nyo na maipanalo yung mga kaso nyo, si Attorney DJ kunin ninyo. Ano po ako, wellness advocate po ako. Ako isang siklista at biglaan lang ho kami dito eh. Nagkayayaan lang ho dito eh. So maganda naman. Yon. So dito na tayo. Maliwanag na po yan mga kababayan ko sa pagdating nga dito sa parating na impeachment trial ni Sara Duterte diyan sa Senado. Paano ngayon yun? Yung nakabinbin, attorney? Ayun ang magandang usapin kasi oras na magdesisyon ang House of Representatives. Ang House of Representatives po parang yan po yung mga piskalya na magkakaso. Kapag ka po na-desisyon ng nila sila yung magkaso, yun yung motion for reconsideration. Sa aking pananaw po bilang abogado, baka maa-abandona na po yun. Yun. So kaya pag-iisipan po nila yan kung dapat ba na paila na agad o intayin pa muna ang Korte Suprema. Ayan. Kasi syempre, kung sinabi ng Korte Suprema, pwede ka mag-file uli ng February 6. Pag sinunod mo yun, edi inuurong mo na yung kinekwestiyon. Yung nauna. Mas makabutol na. Nabudol daw si Kuya. Maliwanag po mga kababayan, so mababaliwala yung una at ito na lang ang pag-uusapan, yung panibago na kung sakaling magkakaroon ng impeachment complaint ulit. Opo, at saka sa paglilinaw din doon sa ating mga nakikinig po, maaaring yung iba dyan ay nag-react nung nagdesisyon ng Korte Suprema. Ang desisyon po ng Korte Suprema ay hindi naman po ukol sa merito ng kaso, kundi proseso lamang. So, maaaring ulitin yung dating isinampa at maaaring dagdagan kung sa tingin nila ay... may dagdag nga daw kasi nga itong... dapat dagdagan. Yun, sabi nga nila, pwede nga daw dagdagan kasi nga dito sa issue ni Madriaga na maraming siniwalat na galing daw nga sa maruruming pamamaraan yung pera na ginagastos ng mga Duterte kasama na si Sara Duterte. Yun. Ang magiging kaibahan lang, magkakaroon ng pagkakataon ang Vice Presidente na makapagsalita even sa House. So, kailangan depensahan na niya yung sarili niya kung madidepensahan niya. Yun. Nasa kay Sara na yan kung paano niya didepensahan pa. Alam naman natin na hindi makapagsalita at hindi nga makapagkatwiran sa mga tao kapag tinatanong ayaw sagutin yung mga tanong. Yun yung magiging problema niya. Ito na. Dito, maganda to attorney Malaking issue ito. Pasok. Ang 24 billion pesos na multa ng DOE ang Solar Philippines ni bilyonaryo Congressman Leandro Leviste. Kinansela rin ang higit 11,000 megawatts na kontrata ng kumpanya. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, nabigo ang solar na tuparin ang mga pangakong proyekto sa renewable energy sa nakalipas na 2 taon. Paulit-ulit din daw silang nagpapadala ng abiso at show cause orders, pati na rin ang mga paalala para i-renew ang performance bonds. Pero wala umanong tugon ang Solar Philippines. Kasama sa ipinapataw na parusa ang performance funds, mga kontraktual na obligasyon at iba pang bayarin tulad ng training and development fund. Hi ka. Yan mga kababayan yung ating driver Tuwa po. Nanyo Eto na mga kababayan. Attorney kasi nga eto na Alam mo, minsan sa sobrang kakasalita, sobrang kakabanat, sobrang parang pagiging opensa ka ng opensa na hindi ka nagdedepensa, hindi mo iniisip kung paano ka babalikan meron ka pa rin palang dumi o meron ka ring itinatago na mga dapat mong sagutin sa bayan at sa gobyerno, eto na ngayon, nabubuking. Yan.
Ika nga, may kasabihan tayo, he who comes to court must Mm. come to court with Mm. clean hands. So, kailangan medyo malinis ka kung meron ka ikikritisismo Mm. na gagawin. Ano? Ah. So, eto lang, medyo tila mabigat po ito. No? Mm. Kasi, syempre, pag tinignan natin yung merit ng sinasabi, Mm. tila hindi daw naka-perform yung kumpanya ni Mm. Congressman Libise. So sa dulo, wag natin tignan yung personalidad, tignan natin yung kung may violation ba Correct. at dapat sagutin nila. Kasi Yun. yan ay yan ay obligasyon sa tambayan. Mm. Kung ni-represent mo na magiging mura ang solar energy, na Mm. kaya mong gawin to, Mm. gawin yan. So, kailangan pakita mo. Ngayon, kung hindi mo may due process pa naman po yan. Kung hindi niya mapapakita na justified yung hindi niya pagkakadeliver, Mhm. tila malaking problema nga po yan. Para sa kanya. Para sa kanya at sa kumpanya niya. Oo, kasi kailangan niya itong malaking pera. Kasi Malaki. ayon sa balita, 30 billion more or less binenta niya yung prangkisa. Uy, Di ba napagkausapan nga natin, baka naman may, alam mo na. di napag-uusapan natin yung 30 billion, maraming magagawa yon. Hmm. Maraming magagawa na maganda para sa ating turismo diyan sa Pilipinas. Kasi nga si Attorney DJ namamangha sa ilang mga simpleng-simpleng pagkakasalansan lang pero nagiging turista ng iba't ibang bansa dito sa pinuntahan natin. 'Di ba? Yung 30 billion, napakalaking pera na nun para pagandahin yung pong napakaraming lugar diyan sa Pilipinas. Tulad niyan, 'di ba, yung sabi mo yung Manila Bay. Simpleng ilaw lang 'yon at simpleng ayos, maganda na 'yun . 'Di ba? Actually, alam mo, nakakalungkot din in a way, no? Mm. Kasi nakita ko daming turista rito, Mm. no? We set aside yung geopolitics, ano? Tingin ko talaga kung ang gobyerno siguro medyo talagang gagamitin niya yung kanyang kapangyarihan, whether local o national government, para mas pagandahin, kaya. At yung ilang bilyon na nakulimbat sa sambayan ng Pilipinas, pero mo kung gagamitin mo yan, pag-i-improve ng Nakulimbat tambayan, talaga na no? Sigurado na no? Nakakalungkot lang po. Pero wag ko tayo mawala ng pag-asa at baka naman someday soon mas may mga matitino pa na malalagay sa gobyerno. Leader, magiging leader. Mga leader, no? At sana umayos, no, yung ating proseso kagaya ng party list, no, na tila na abuso din. So sana maging mas maayos at yun nga lang, tingin ko parang hindi nga kaya yung 6 na taon kung ayusin mo talaga ang Hindi kaya. gobyerno. Siguro kung mabilis lang, Tony, mga 2 dekada. Kagaya ng mga ginawa nila rito, no? Paliwanag mo sa kanila. Kasi way back 15 years ago, dito sa lugar na pinupuntahan namin, hindi ganito ka-proseso at hindi ganito kaganda. Medyo nabago talaga at na-develop nila yung kanilang mga lugar para sa turismo. At pati na rin yung mga sarili nila. Ano yung ibig sabihin ng mga sarili nila? Nung araw makikita mo kung saan-saan merong dumudura, merong mga madumi, as in madumi. Ang mga kanilang mga CR, ganun na nga, iba talaga. Pero mga kababayan ko, dumadami na ng tao, baka magkaroon tayo ng ibang rito. wala ang signal. Mawala na signal, paalam na tayo at tutuloy natin yung to. kalimutan ng The Pinoy Street Lawyer Official, Facebook po. Yan. Para kung gusto nyong matuto ng mga wellness, cycling, and everything else. Yan. So, paano mga kababayan? Babalik po kami mamaya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike